Based lang sa ano ko, yung parang perception ko, most of the people wouldn't care much, or some of the people wouldn't care at all dito sa feature na to ng Pi network, regarding Pi lockups, okay? Pero kung tutuusin, um, meron tong advantage para sa atin, okay? So, sinasabi ko to kasi ako, aminado naman ako, nagbenta talaga ako nung Pi ko. So, around 900 pa yung nakuha ko. So, yung unang yung almost 90% nung nakuha kong Pi coins from the first migration binenta ko na, pero may natitira pa akong unverified balance na around the 400 plus na Pi coins, and counting pa yung transferable balance, okay? Pero pagka nagkaroon ng second migration dito sa Pi network, hindi na ako magbebenta muna ng Pi coins na namina ko directly dito sa phone ko, okay? Kung magbebenta ako ng Pi coins, hiwalay yun na diskarte, okay? Bibili na lang tayo ng Pi coins from the centralized exchange, iti-trade ko siya, so dun lang yun. Pero iti-treat ko tong pagmimina ng Pi coins dito sa mobile phone, kumbaga ito na yung huddle version ko ng Pi coins, okay? So makikita nyo ngayon, yung lockup reward, 0%. Wala pa. Okay? So, i-play ko lang yung video, guys. And then, makikita nyo dito, clinic natin yung increase lockup. Okay? Ang naging decision ko dito, lahat ng mga future Pi coins ko na mau-obtain pagkatapos nung, halimbawa, second migration na. Okay? Talagang nangyayari na yung Pi Network second migration, wherein yung bonuses natin from our referral, and then yung unverified balance matatransfer na sa transferable balance papunta sa mainnet wallet balance natin. Dito yon mag-a-apply, okay? Ito yung configure lockup settings para sa Pi mainnet migration. So ang decision ko dito, 100% nung makukuha ko sa any or yung second Pi migration, 100% nun ikukumit ko na siya in the next 3 years, okay? So kapag ka-play natin yung video, makikita nyo dyan, I'm expecting or looking at an estimated lockup boost in mining rate na 238.98%, okay? So sabi pa dito, this estimate was computed based of your total unmigrated balance, okay? Tingnan nyo, the estimate was computed based on your total unmigrated balance, including unverified and transferable balances, okay? The actual boost will be computed based on your next lockups on the mainnet after migration, okay? Read more on how multiple lockups contribute to your rewards. Okay, so pwede nyo i-click yung hyperlink para mas maintindihan nyo yung concept or yung value ng Pi lockups. Okay, so yun yung gagawin ko dito. I-click ko talaga siya. Kasi nandito yung mga information na dapat rin nating maintindihan. Ayan. So, lockups help. Okay, how lockups work. Okay, so medyo lengthy itong part na to. Pero ang pagka binasa nyo yan, guys, simple lang naman yung gusto niyang sabihin eh. Yung Pi lockups na nag-a-apply whenever may migration sa Pi account natin. So, for example, yung first migration ng Pi coins papunta sa mainnet wallet natin, and then yung inaabangan nga natin na second migration, okay? Automatically by default, talagang naka-in place na talaga yung process, existing na merong required tayo na mag-commit ng Pi coins bago tuluyang matransfer sa mainnet wallet. Okay, so ito yun. Ayan. So, dahil nag-decide ako na ilalock up ko na yung mga Pi coins na ma-accumulate ko in the future, estimated lockup boost in mining rate 238.96%, okay? So dito ano siya yung ano na yan, yung view na nakikita ninyo after ko na yan maklik nung increase commitment, okay? So dito sa video recording na to talagang naka-take effect na yan. So hinihintay ko na lang yung second migration, and then or magi-increase yung mining rate ko by 238.96%.
So, mas bibilis yung mining rate, and then, ang ibig sabihin, mas marami akong ma-accumulate or may ipon na Pi coins. Ayan. Okay, so ito naman yung isa. Kailangan natin mag-login sa ating wallet para makapunta tayo sa option kung saan tayo pwedeng mag-manually create ng lockup. Okay? So ito naman, halimbawa galing dun sa first migration ng Pi coins, halimbawa nagbenta ka ng Pi coins pero may natira ka. O kaya hindi ka nagbenta from the first migration, and then nakatambay lang yung Pi coins mo sa account mo sa wallet mo, may option ka para i-lock uh, whichever portion or amount yung gusto mo. Okay? So nagla-login lang tayo sa ating wallet. Ayan. Sa recording natin guys, account ko, meron akong existing na 32.54 Pi coins. Okay? So dito sa recording natin, i-click ko yung lockups. Yung logo na may susi dito. Yan. So makikita nyo dito, meron na kasi tayong active lockup. Okay? Kung gusto nyong mag-create manually ng lockup, ano pa to guys, on top of the Pi lockup kapag ka migration na, di ba diniscuss ko kanina yung Pi lockup sa migration, on top of that, pwede pa tayong mag-create ng another Pi lockup. Okay? So, depende sa kagustuhan mo, pwede kang mag-create ng maraming Pi lockups. Okay? And then, ika-calculate naman yun accordingly ng Pi network. Okay? And then, magkakaroon ka na ng karampatang plus percent sa mining rate boost mo. Okay? Ayan, kapag ka-clinic naman natin yung active lockups natin, ito yung transaction details. Ayan. So, yung nilock ko na Pi coins, lockup created 27.87 Pi coins. Makikita natin dito, destination lockup balance. And then, nakalock ito until in the next 3 years talaga, June 2, 2028. Okay? So, i-update ko kayo kung ano mangyayari dito after 3 years. Kung talaga bang isasoli sa atin ng Pi network yung 27 Pi coins, okay? And kung ilan na kaya yung Pi coin na naipon ko after 3 years. Ayan. Ayan. So, ganun siya. Pwede mong, yung una kasi mandatory yun eh. And then itong isa, pwede mong i-create by your own, okay? Kumbaga, ang paliwanag dito, di ba naguhulog tayo ng SSS and Pag-ibig? Sa Pag-ibig, pwede optional. Kung gusto nating maghulog ng MP2 savings, pwede. Sa SSS, yung yung WISP Plus, okay? Parang ganun siya. Maliban sa hulog natin sa SSS, yung kinukomit natin na kinakalta sa sahod natin buwan-buwan, may option rin tayo para manually hulog, okay? So parang ganun lang naman yung concept or idea nito. Ayan. And disclaimer statement para sa ating crypto bayanihan Web3 wallets. All the information on our website is published in good faith and for general information purposes only, not financial advice, okay? I encourage everyone to always do your own research whenever engaging in the volatile world of cryptocurrency. Maraming salamat.